Sa isang museo, ang mga anak ng punong ministro ng Ukraine ay nag-e-enjoy sa mga sining habang ang isang malaking pangkat ng mga bodyguard ay mahigpit na nagbabantay sa kanila. Nang handa na silang umalis, tumungo sila sa labas, ngunit nakita nilang nabangga ang kanilang kotse ng isang sasakyan na bigla na lang lumitaw. Matapos madurog ang isang bodyguard sa pagitan ng dalawang sasakyan, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang lumabas mula sa isa pang sasakyan at nagpaputok, mabilis na pinatay ang iba pang mga bodyguard at maging ang ilang sibilyan. Pagkatapos, itinulak nila ang mga anak ng ministro papasok sa kanilang sasakyan at umalis. Di nagtagal, hinabol ng Secret Service at ng pulisya ang mga kriminal na nagdulot ng kaguluhan sa mga kalye. Ang mga sasakyan ng sibilyan ay nabangga at itinulak palayo sa daan na humantong sa maraming aksidente. Nagpaputok ang isa sa mga kidnapper na naging dahilan upang bumalingtad ang sasakyan ng Secret Service. Gumanti ang isang opisyal at tinamaan ng kidnapper sa braso, ngunit mukhang hindi siya naapektuhan. Binaril niya ang pulis bilang ganti at naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Sumisigaw ang magkapatid habang ang sasakyan ay patuloy na nagmamaneho ng napakabilis, mapanganib na lumiliko sa mga sulok. Kalaunan, nakakita sila ng daan na nahaharangan ng mga pulis at bumangga dito, ngunit hindi ito nakapagpatigil sa kanila. Habang nagpapaputok ang mga pulis, ang mga kriminal ay nagmaneho ng paatras hanggang sa mapatay ang driver sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Lumabas ang isa sa kanyang mga kasama at mabilis na binaril ang lahat ng mga opisyal. Pagkatapos ay inihagis niya ang katawan at pumalit sa manibela. Kalaunan, narating ng grupo ang extraction point at pinalibutan silang muli ng mga pulis. Isang panibagong putukan ang naganap at bumagsak ang pangalawang kriminal, ngunit nagawang makaligtas ng pinuno at isinakay ang mga anak ng ministro sa isang helicopter. Nang subukang sumama sa kanila ng sugatang lalaki, sinipa siya ng pinuno bago lumipad palayo ang helicopter. Kasabay nito, sinalakay ng Pasalan Liberation Front ang Chernobyl Nuclear Power Plant, mabilis na pinatay ang lahat ng empleyado upang makuha ang kontrol. Sinakop din nila ang inabandonang lungsod na nakapalibot sa complex at ang nuclear reactor ay nilagyan ng pampasabog na nakakonekta sa detonator na itinakda sa 72 oras. Nag-record si General Topov ng mensahe para sa punong ministro, nagbanta na pasasabugin ng planta kung hindi palalayain ng 227 bilanggong politikal at nanawagan para sa ganap na kalayaan ng Pasalan. Kung babaliwalain ang kanyang mga kahilingan, papatayin ng mga bata. Samantala, natapos ni Dr. Colin ang pag-aayos ng kanyang laboratorio. Nang sa wakas ay dumating ang helicopter, sinuri ni Colin ang kidnapper, nagtanong ng maraming katanungan upang suriin ang kanyang mental state. Nabunyag na siya ay tinamaan ng ilang bala, gayunpaman, wala siyang nararamdamang anumang sakit. Lumalabas na siya ay isang experimental Next Generation Universal Soldier, o NGU, isang uri ng lab-made super soldier. Kumuha si Colin ng isang bagong braso mula sa refrigerator at pinutol ang napinsala upang palitan ito. Kalaunan, nakipagkita si Colonel Kobe sa pinuno ng Ukraine upang pag-usapan ang sitwasyon. Napanood nila ang security footage at napansin kung paano nakaligtas ang isang kidnapper sa mga nakamamatay na bala na nagpapaalala kay Kobe ng isang proyektong super soldier na isinara ng USA 5 taon na ang nakalilipas. Kung ang kaaway ay may mga universal soldier, kakailanganin nila ng isang bagay na kasing lakas nito upang labanan sila. Sa Virginia, binuksan ni Dr. Porter ang isang lumang military storage kung saan ang huling 4 na universal soldier ay nakalagay sa cryo-freeze. Dahil sa emergency sa Ukraine, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gisingin ang mga natutulog na sundalo. Sa gabi, nagtipon ng mga hukbo sa Joint Forces Command Center sa Chernobyl. Ikinwento sa kanila ni Porter ang tungkol sa Universal Soldier Program na nagtagumpay na buhayin muli ang mga sundalo gamit ang nitrogen-based gas at pituitary augmentation. Inayos nila ang mga ito upang maging mas mabilis, mas malakas, nakaprograma, at mapapawi. Maaaring pahirapan ng mga sundalong ito, ngunit wala silang mararamdaman. 5 taon na ang nakalilipas, ipinasa ni Porter ang proyekto kay Colin na mas pinahusay ang mga super soldier gamit ang gene therapy at cloning research. Ang mga NGU na ito ay mga walang takot na mamamatay tao, at isang araw ay pinatay nila ang 12 empleyado sa isang gusali ng gobyerno. Isinara ang proyekto, ngunit isang araw ay may nanghimasok at ninakaw ang isa sa mga unit. Naniniwala sila na si Colin iyon na umalis sa hukbo upang magtrabaho bilang gun for hire sa silangang Europa. Sinabihan ng mga hukbo na lalabanan nila ang NGU ni Colin sa tulong ng 4 na universal soldier na kasalukuyang ginigising. 5 sila, ngunit ang pang-5 ay sumasailalim ngayon sa behavioral modification therapy sa Switzerland. Isang private program ang nagsisikap na ipakilala siyang muli sa lipunan. Sa Switzerland, ininom ni Universal Soldier Luke ang kanyang gamot bago ang appointment therapy kay Dr. Sandra. Wala siyang maalala mula sa kanyang nakaraan, ngunit nahihiya siya sa kanyang nagawa. Pagkatapos, pumunta sila sa isang restaurant kung saan nakita ni Luke ang isang lalaking nagtanong sa waitress at tinuro siya nito. Nang lumapit ang lalaki, agad siyang binugbog ni Luke na sumira sa maraming mesa. Hiniling ni Sandra na huminto siya ngunit hindi nagtagumpay, kaya kinailangan niya itong harangan ng pisikal para kumalma. Magkasama silang umalis ng restaurant bago dumating ang mga pulis. Sa nuclear plant, pinilit ni Topov si Colin na turukan siya at ang lahat ng kanyang mga tauhan ng microchip na pipigil sa NGU na atakihin ang mga tao ng kanyang sariling koponan. Kasabay nito, inihahanda ng US Army ang mga universal soldier para sa labanan.
Binigyan sila ng wastong kagamitan at ang mga espesyal na headset ay itinusok sa kanilang mga bungo. Nang handa na ang lahat, binigyan sila ng misyon na iligtas ang mga anak ng ministro at protektahan ang reaktor. Kung makakaengkwentro nila ang NGU, dapat gawin ng mga normal na lalaki ang kanilang makakaya para maiwasan sila at hayaan ng mga Universal Soldier na harapin sila. Maagang maaga, dumating ang mga hukbong Amerikano sa planta. Sinubukan nilang pumasok ng palihim, ngunit may isang sundalong nakatapak sa nakatanim na bomba at ang pagsabog ay nagpaalerto sa kalaban tungkol sa kanilang presensya. Bagamat nawala na ang sorpresang pag-atake, mabilis at mahusay pa rin gumagalaw ang mga hukbo upang harangan ang lahat ng pinto, pinapatay ang lahat ng kalaban sa sandaling lumabas sila. Nang wala ng sagabal, sumulong sila sa planta upang palibutan ng reaktor. Gayunpaman, inutusan sila ni Kobe na manatili sa labas at hayaan lamang ang mga Universal Soldier na pumasok. Naghiwalay ang 4 na lalaki at nagsimulang halugugin ang gusali na naging dahilan upang madali para sa NGU na umatake. Tinalunan niya ang isa sa mga sundalo at inihagis ito palabas ng plataporma. Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng ilang beses at sinaksak gamit ang kanyang patalim. Sunod ay sinalakay niya ang pangalawang sundalo na nagpaputok at sinubukang ipagtanggol ang sarili ngunit hindi nagtagumpay. Madali siyang natalo ng NGU at sinaksak din siya. Pumasok ang ikatlong sundalo at nagpaputok, kaya sumugod ang NGU sa itaas. Nang makalapit ang sundalo, tinalunan siya ng NGU at itinusok sa isang kawit. Patuloy na tumitingin sa paligid ang ika-4 na sundalo at nagpaputok nang makita niya ang NGU na masyadong mabilis upang tamaan. Dahil nasayang lang ang lahat ng bala, kailangang makipaglaban ng sundalo ng mano-mano. Hindi tulad ng kanyang mga kasama, nagawa niyang makasuntok ng ilang beses, ngunit mas mabilis at mas malakas pa rin ang NGU. Madaling natalo ang sundalo at sinakal hanggang sa mamatay. Sinubukan ni Kobe na sabihan ng mga normal na sundalo na umatras, ngunit hindi dumating ang mensahe. Sinugod sila ng NGU ng mag-isa dahil hindi siya kayang saktan ng kanilang mga bala. Kalmado siyang nagpatuloy sa paglalakad habang binabaril silang lahat, pinatay sila sa loob ng ilang segundo. Nang makaengkwentro niya ang isang nakaligtas, mabilis niya itong binugbog. Nakatakas si Burke at natuklasang bumagsak ang general, kaya sinubukan niyang tawagan ng punong tanggapan para sa rescue. Gayunpaman, sinabihan siya ng general na tumakas kasama ang isa pang sundalong nabubuhay pa. Nang makalapit ang NGU, naghagis ang general ng granada at ang pagsabog ay nagpatumba sa kanya. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang NGU at patuloy na umabante. Sumakay si Burke at ang isa pang nakaligtas sa kanilang truck at umalis, kaya naghanda ang NGU na pasabugin ng sasakyan, ngunit nahadlangan siya ng 2 kasamahan sa koponan at napilitan siyang umalis dahil sa chip. Sa command center, sinigawan ni Burke sina Kobe at Porter dahil hindi nila hinayaan ng koponan na makipaglaban kasama ang mga Universal Soldier, naniniwalang maaari sana nilang mapabagsak ng magkasama ang NGU. Ipinaliwanag ni Porter na hindi rin ito gagana at nagalit si Burke, kaya kinailangan siyang pigilan ni Kobe sa pag-atake kay Porter. Bigla, nakakita sila ng isang malaking pagsabog sa di kalayuan. Sumugod si Kobe sa opisina at pinanood ang video na ipinadala ni Topov na nag-anunsyo na pinasabog niya ang isa sa mga pampasabog bilang parusa sa pag-atake ng hukbong Amerikano. Pagkatapos, sinabi ni Topov sa mga anak ng ministro na may kapangyarihan ng kanilang ama na baguhin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, sinabi ng anak na babae na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makitang sumuko ang kanyang ama. Kinutya ni Colin si Topov dahil sa kabiguang makipag-usap sa mga bata at sinabi sa kanila na siya ang may tunay na kapangyarihan sa operasyong ito, salamat sa kanyang super soldier. Kinutya rin siya ni Topov at ipinaalala sa kanya na sundin ang mga utos. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatulog si Luke sa harap ng TV. Biglang may bumasag ng bintana at naghagis ng gas grenade sa loob ng kanyang bahay bago biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaki. Agad na nakipaglaban si Luke sa kanila at nagawa niyang mapabagsak ang ilang mga lalaki, ngunit sinunggaban siya ng iba pang miyembro ng team at pinigilan siya hanggang sa patulugin siya ng gas. Ilang sandali pa, nagising si Luke na nakagapos sa isang upuan sa command center. Sinabi sa kanya ni Porter na pinahintulutan ito ni Sandra at tiniyak sa kanya na kakampi siya. Matapos magtanong kay Luke ng ilang katanungan para kumpirmahin na maayos ang kanyang pag-iisip, tinurukan siya ni Porter ng espesyal na serum. Pagkatapos ay inilagay si Luke sa treadmill para magsagawa ng ilang mga pagsusuri at nag-aalala si Sandra na maaaring mabigo ito dahil sumailalim si Luke sa hormonal therapy. Nang oras na para bigyan ito ng mas maraming kemikal, nanatili si Sandra sa kanyang tabi dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos, nakatanggap si Luke ng isa pang injection at binigyan ng baril para subukan ang kanyang reflexes. Pinaputukan niya ang practice target ng may perpektong katumpakan na nagpapatunay na bumalik na ang kanyang likas na katangian sa pagiging sundalo. Samantala, tiningnan ni Kobe at Burke ang mga larawan ng planta mula sa himpapawid at itinuro ni Burke ang ilang mga tubo na maaaring gamitin para makapasok. Pinayagan siya ni Kobe na pumunta para magmasid, ngunit sinabihan siyang huwag makipag-ugnayan sa NGU. Matapos maghanda, maingat na pumuslit si Burke sa planta. May ilang gwardiya sa lugar, ngunit nilapitan sila ni Burke mula sa likuran at mabilis silang pinabagsak ng hindi gumagawa ng ingay. Nakita pa rin siya ng isang lalaki, kaya kinailangan siyang labanan ni Burke. Mabuti na lang at napatay niya ito nang walang problema. Ngayon, maaari na niyang marating ang mga tubo at nagsimulang gumapang papasok sa gusali. Nang marating niya ang reactor, naglagay siya ng camera para mapag-aralan ng command center ang mga pampasabog.
Gusto ni Burke na i-deactivate ang mga ito, ngunit ayaw ni Kobe na makaengkwentro ang NGU at sinabihan siyang iligtas lang ang mga bata. Nagpapatrolya ang NGU sa lugar, kaya naghintay si Burke hanggang sa makaalis siya para makagalaw muli. Patuloy siyang pumupuslit sa paligid at palaging nagtatago hanggang sa makaalis ang mga tao para patuloy na gumalaw. Nang marinig ng kanyang mikropono ang isang boses ng babae, ginamit ito ng technician sa command center para tulungan siyang mag-navigate sa lugar. Samantala, sinabi ng ministro na ayaw niyang makipagnegosasyon sa mga terorista. Galit na galit ang kanyang asawa at sinigawan siya dahil inilagay niya sa panganib ang kanilang mga anak, sinabing hindi niya siya mapapatawad kung may mangyari sa kanila. Pagkatapos, nag-anunsyo ang ministro sa national television na nagpapaliwanag na nagpasya siyang palayain ng 100 bilanggo kapalit ng pag-shutdown sa detonator. At sa mga susunod na oras, makikipagnegosasyon siya para sa pagpapalit ng mga natitirang bilanggo para sa kanyang mga anak. Sa planta, ipinagdiwang ni Topov at ng kanyang mga tauhan ng kanilang unang tagumpay at pinatay ang detonator. Nakita rin ni Sandra ang negosasyon bilang isang tagumpay at kinansela ang paggamot kay Luke. Sa laboratorio, pagod na si Colin sa kawalan ng kontrol sa plano. Dahil hindi kayang saktan ng kanyang NGU si Topov o ang kanyang mga tauhan, nagpasya siyang gisingin ang kanyang sikretong sandata, isang clone ni Andrew, isa sa mga orihinal na Universal Soldier na pinatay dahil sa pagiging psychopath. Pagkatapos, nakipagkita si Colin kay Topov na ayaw nang lumaban ngayong pinalaya na ang kanyang mga tao. Hindi masaya si Colin tungkol dito dahil gusto niyang bumuo ng isang hukbo, kaya tinutukan siya ni Topov ng baril at sinabing tapos na ang kanilang pag-uusap. Sa sandaling iyon, lumitaw si Andrew, kaya tumawag si Topov ng gwardya, ngunit madali siyang napabagsak ni Andrew sa isang suntok lamang. Nagpaputok si Topov, ngunit walang nagawa ang kanyang mga bala, kaya binugbog siya ni Andrew. Sa loob lamang ng ilang segundo, patay na si Topov sa sahig. Binati siya ni Colin sa mahusay na trabaho, ngunit hindi siya pinansin ni Andrew. Dahil sa takot, sinubukan ni Colin na magbigay ng mga utos, ngunit hindi sumunod si Andrew. Sa halip, inulit ni Andrew ang mga tanong para sa pagsusuri ng isip bago hinawakan sa leeg si Colin. Dinurog ng kanyang malalakas na kamay ang ulo ng doktor hanggang sa mamatay din ito. Nang dumating ang assistant ni Colin, nakita niya ang bangkay at tumakbo palayo. Pagkatapos, gumamit si Andrew ng kutsilyo para tanggalin ang chip sa kanyang ulo. Kasabay nito, sinamantala ng magkapatid ang pagdiriwang upang subukang makatakas. Nakasalubong sila ni Burke at agad silang ginabayan palabas ng gusali. Sa sandaling iyon, muling ini-activate ni Andrew ang detonator at agad itong nakita ng US Army salamat sa camera ni Burke. Inutusan ni Kobe si Sandra na tapusin ang paggamot kay Luke sa lalong madaling panahon, kaya hindi siya makakagawa ng maraming pag-iingat gaya ng una nilang plano. Nang bigyan niya ito ng huling injection, nabawi ni Luke ang kanyang mga alaala at sinabihan siyang umalis dahil maaaring hindi ito ligtas para sa kanya, ngunit gusto niyang manatili sa tabi nito para sa suporta. Nanginig ang katawan ni Luke ng ilang segundo bago ito tuluyang bumalik sa normal. Hinawakan niya si Sandra at niyakap ito ng mahigpit na medyo nasaktan bago binitawan. Sa pag-aakalang nawalan ng kontrol si Luke, sumugod ng isang doktor para pigilan siya, ngunit pinatumbal lang siya ni Luke. Dumating din sina Kobe at Porter, ngunit kinuha lang ni Luke ang sandata at umalis para sa kanyang misyon. Pagdating ni Luke sa planta, tumakbo siya sa isang malawak na daanan at nagpaputok, binaril ang bawat lalaking nakikita niya nang hindi nag-aalala kung masaktan. Nagawa siyang sagasaan ng isang kalaban gamit ang jeep, gayunpaman, agad na nakabawi si Luke at mabilis na binaril ang parehong driver na naging sanhi ng pagbangga ng jeep. Nakuha ng ingay ang atensyon ng mas maraming kalalakihan, ngunit patuloy na pinapatay silang lahat ni Luke habang papasok siya sa pinakamalapit na gusali, binabaril ang sino mang humarang sa daan. Nang maubusan siya ng bala, gumamit siya ng kutsilyo para labanan sila ng mano-mano, pinatay silang lahat ng may parehong kahusayan. Isang lalaki ang labis na natakot kaya pinili niyang tumakas sa bintana kaysa labanan siya. Samantala, natagpuan ng NGU ang mga bangkay ni Topov at Colin, kaya hinanap niya ang salarin. Nakatagpo niya si Burke na inutusan ng mga bata na tumakbo habang nagpapaputok siya. Madali siyang pinigilan ng NGU sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya at nagsimula ang isang bagong laban. Si Burke ay isang kahanga-hangang mandirigma at nagawa niyang patuloy na lumaban sa kabila ng mga mabangis na pag-atake ng NGU. Gayunpaman, hindi pa rin siya isang super soldier, kaya kalaunan ay natalo siya ng NGU at itinulak siya sa pader para saksakin hanggang sa mamatay. Nang makarating si Luke sa pangunahing gusali, nakita niya ang mga bangkay sa bukas na container sa laboratorio, kaya nagsimula siyang maghinala sa nangyari. Pagkatapos, sinundan niya ang bakas ng dugo hanggang sa matagpuan niya ang assistant ni Colin na patay rin. Sa katabing silid, natuklasan niya na na-corner ni Andrew ang mga bata. Sa tingin ni Andrew ay pamilyar si Luke mula sa nakaraan, ngunit hindi sapat ang kanyang mga alaala para matandaan ang mga detalye. Nang kumilos siya para atakihin ang magkapatid, sinipa siya ni Luke at ginamit ng mga bata ang pagkakataong iyon para tumakas. Nagsimulang maglaban ng mga super soldier, pinatatalsik ang isa't isa sa buong silid habang sinisira nila ang mga kasangkapan at maging pader. Pareho silang umatake gamit ang kanilang makapangyarihang lakas, dahilan para mahulog sila sa hagdan. Hindi ito nakapagpahinto sa labanan, patuloy silang sumisira ng mga kasangkapan, isa pang pader, at kalaunan, nahulog sila sa bintana. Nang subukang tumalo ni Andrew kay Luke para patayin siya, kumuha si Luke ng isang metal na tubo at sinaksak si Andrew sa ulo.
Dahil buhay pa si Andrew, ninakaw ni Locke ang isang baril mula sa bangkay at ipinasok ito sa tubo para pasabugin ang ulo ni Andrew. Pagkatapos, masyadong nanghina si Locke para magpatuloy, kaya tinurukan niya ang sarili ng emergency serum na nagbigay sa kanya ng isa pang 20 minuto para kumilos. Natagpuan niya ang mga batang nagtatago sa loob at sinubukang iligtas sila, ngunit inatake siya ng NGU. Matapos mabilis na mapabagsak si Locke, sinimulang habulin ng NGU ang magkapatid. Gayunpaman, naabutan siya ni Locke at inatake, ngunit madali niyang pinatumba muli si Locke. Pagpasok ng NGU sa susunod na silid, nakita niya ang mga bata at naghanda para patayin sila, ngunit muli siyang pinigilan ni Locke. Sa wakas ay tinanggap ng NGU na hindi susuko si Locke at pumayag na labanan siya ng maayos. Sa una, tila mas malakas ang NGU at kampanteng sinaksak si Locke gamit ang kanyang patalim, hindi alam na isa rin siyang super soldier. Siyempre, nagpatuloy sa pakikipaglaban si Locke at hiniwan ng NGU ang kanyang leeg. Hindi pa rin ito sapat para pigilan siya. Kumuha si Locke ng isang metal rod at itinusok ito sa leeg ng NGU para talunin siya. Pagkatapos, tumakbo palayo si Locke kasama ang mga bata, kaya hindi nila nakita ang NGU na tinanggal ang metal rod para makabawi. Nang subukan ng grupo na maabot ang reactor, umatake muli ang NGU. Ilang minuto na lang ang natitira sa detonator, kaya lumaban lang si Locke ng sapat para maagaw ang atensyon niya bago tumakbo papunta sa reactor. Sinundan siya ng NGU at nagsimula ang isang bagong labanan sa tabi mismo ng pampasabog. Sa pakikipagpunyagi, nagawa ni Locke na makuha ang detonator at ipasok ito sa damit ng NGU bago siya itinulak. Parehong nahulog ang dalawang lalaki mula sa balkonahe at gumulong sa lupa hanggang sa mahulog din sila palabas ng gusali. Sa labas, masyadong mahina si Locke para gumalaw at bumagsak. Tinanggal ng NGU ang detonator sa kanyang damit, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ito sa kanyang mga kamay at tuluyan siyang napatay. Mabuti na lang at hindi umabot kay Locke ang pagsabog, na tumingin sa mga bata sa huling pagkakataon bago tumakbo palayo. Di nagtagal, dumating ang hukbo at iniligtas ang magkapatid. Kinuha rin nila ang mga bangkay para sa pananaliksik. Kalaunan sa Virginia, inayos ni Porter ang NGU at ilang beses itong kinloan para magkaroon ng sarili niyang super army. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.